Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-28 yugto ng ating kwento, ang nakaraan. Matapos na sunduin ni Joaquin si Athena sa opisina ng Global Entertainment, dinala naman ito si Athena sa isang luxury clothing store na pag-aari nito. Agad naman silang inasikaso ng attendant na naroon sa shop. Napakagaganda ng mga damit na nauna na nitong pinili para sa kanya. Kasabay niya ay nagsukat din ito ng suit na pareho nilang isusuot para sa awards night. Isang shimmery pink cowl neck dress na may mga diamond embellishment ang napili ni Athena. She looked elegant and gentle. Hina-highlight din ng dress ang amazing figure niya. She was like an angel who came from the heavens. Nang makita siya ni Joaquin, napuno ang mga mata nito ng paghanga kay Athena. "You're stunning." Kakapalit din ito ng suit. Isang gray suit naman ang napili nito with diamond decorations on the cuffs and pink pastel pattern on the chest. Ito na ang perfect match ng suot ni Athena. Tumayo ito sa tabi ni Athena and held her hands gently. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-28 yugto ng ating kwento, You Are the Reason. Sana lang ako yung partner mo sa paglakad sa red carpet. Bulong ni Joaquin kay Athena. Napangiti si Athena saka muling nagsalita. Hindi kaya nila tayo mahalata kapag magkasama tayong umattend sa awards night tapos naka-couple outfit pa tayo? Ang mga reporter sa entertainment circle ang pinakamagaling na gumawa ng chismis at isyo sa industriya. At hindi pa handa si Athena na makilala ng publiko bilang Mrs. San Miguel. Niyakap siya ni Joaquin. "Huwag kang mag-alala tungkol doon. Hindi mabilang na female celebrities ang nagnanais na magkaroon ng kaugnayan kay Joaquin, pero ang public relations team ng San Miguel Media ay pawang mga magagaling sa kanilang trabaho at napaka-professional. Ang babae lamang na nakatanggap ng recognition mula kay Joaquin ang may karapatang manatili sa tabi nito." Hanggat hindi pa handa si Athena na makilala ng publiko bilang kanyang asawa, handa namang maghintay si Joaquin at mananatili siya sa tabi ni Athena. Gagawin niya itong pinakamaningning na reyna sa buong mundo at tinitingala na kasama niya. Siya nga pala, natapos na ang pag-uusap namin tungkol sa kontrata mo sa production team ng The Butterfly. Signature mo na lang ang kulang. Pagkasabi niyon ay ngumiti ito kay Athena. Napakahusay talaga ng assistant ko. Hindi ba nila nalaman ang identity mo? Pabulong na tanong ni Athena kay Joaquin. Parang hindi naman. Agad namang sagot ni Joaquin dito. "If you like this outfit, kunin na natin ito." "Okay," mabilis namang sagot ni Athena. She really loved the style of that dress. Bukod pa doon, ito ang unang couple outfit nila ni Joaquin. Sa tuwing kailangan niya ng dagdag na lakas upang patuloy siyang makahakbang palayo, si Joaquin ay palaging naroon para sa kanya. At para kay Athena, ang pagsama nito sa kanya sa film festival ang pinakamalaking suportang nagawa ni Joaquin sa kanya. Nang matapos siyang magpalit ng damit, naghihintay na si Joaquin sa kanya sa labas at nakatayo ito sa harap ng French window na hawak ang kanyang telepono. "Sigurado ka ba?" Sa ekspresyon ng mukha nito, malalaman mo na agad na hindi magandang balita ang sinabi ng kausap nito sa telepono. Nang marinig ni Joaquin ang footsteps ni Athena na papalapit sa kanya, ay humarap ito kay Athena at inabot ang kamay nito at tuluyan ng ibinaba ang telepono. "Kung kailangan ka na sa kumpanya, you should go. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa. It's about you."
Sa tono ng salita nito, mararamdaman mong hindi ito nasisiyahan. Ibinalita dito ng staff ng San Miguel Media Entertainment na nag-recruit ng mga bagong talents ang Global Entertainment. Bukod dito, ang mga taong nirecruit ng mga ito ay katulad ni Athena. At ang iba nga ay kamukha pa ni Athena. Normal lang naman sa mga entertainment companies ang makibalita sa mga kakompetensyang kumpanya. At nang makita nga ng staff ng San Miguel Media Entertainment ang mga bagong talents ng Global Media Entertainment, alam na agad ng mga ito na hindi magiging ganon kasimple ang mga bagay. Kailangan mong maintindihan kung anong ibig sabihin nito, nakasimangot na muling sabi nito. Kung hindi lang dahil sa mga plano ni Athena, gusto talaga ni Joaquin na mawala na kaagad ang third-rate na kumpanyang iyon. Ang gusto nila ay gamitin ang popularity ko para ipromote ang mga bagong talents na yon, na di hamak na mas bata kaysa sa akin. Iniisip siguro ng mga ito na mas lamang sila sa akin at kaya nila akong pigilan. Kalmadong analyze ni Athena sa sitwasyon. Hindi na nagulat pa si Athena sa balitang iyon. Sa mga paraan ng magkapatid na Sander at George at kung paano magtrabaho at mag-isip ang mga ito, nahulaan na kaagad ni Athena ang gustong mangyari ng dalawa. Nang makita ni Joaquin na hindi naman apektado si Athena ng balitang iyon, agad namang nabawasan ang galit nito. Muli nitong inakay si Athena papasok ng shop upang maupo at saka ito muling nagsalita. In a serious tone. Kung kinakailangan, maaari akong mag-utos ng tao para ayusin ito. Paano kaya nagagawa ng mga ito na bulihin si Athena ng ganon? Hindi talaga natatakot ang mga ito. Natouch naman si Athena sa mga sinabi ni Joaquin. Isang salita lang nito ay maaari nang baliktarin ang buong entertainment industry para sa kanya. Gusto kong makita kung hanggang saan sila makakarating. Nag-isip ng mabuti si Athena. Sa totoo lang, talaga namang hindi na ako lalamang kapag edad ang pinag-usapan. Although pwede naman akong magpalit ng range ng roles. Maraming bagong artista ang nagde-debut every year. Kailangan ko lang tiyakin na makakaya kong manatiling nakatayo sa kabila ng kanilang mga hamon. Kung hindi ko makukuha kung ano talaga ang gusto ko. Tumingin sa kanya si Joaquin at saka napabuntong hininga. Nasasaktan ako kapag lagi kitang nakikitang pinipilit maging malakas at matatag. Palaging umaasa si Joaquin na sana'y mas maging dependent pa sa kanya si Athena. Subalit alam niyang hindi iyon gagawin ni Athena. If she was going to be dependent on Joaquin, she couldn't be herself anymore. Nang mga oras na iyon, si Athena ay parang isang lotus na nasa nagyeyelong bundok. Patuloy na lumalaban para mabuhay sa marahas na kapaligiran, waiting for the day to bloom. Dahil pasikretong naghanda sina Sander at George para sa red carpet na iyon, minabuti ni Athena na mag-leave ng 2 araw para tahimik siyang makapagpahinga sa bahay. At dahil sa pananahimik na iyon ni Athena, hindi mapakali si Sander. Hindi nito maiwasang mapatingin sa request for leave ni Athena na ipinadala naman nito kay Cheryl. Hinarap ni Sander si George na noon ay nakaupo katapat niya. Saka ito nagsalita. Malapit na ang awards night. Hindi ka ba nag-aalala at napakatahimik ni Athena? Hindi maganda na ganyan siya katahimik. Kung pupunta siya dito sa kumpanya, tiyak na malalaman niya ang tungkol sa invitation at ang pagre-recruit natin ng bagong talent. Mabuti na lang at hindi siya ang nagpunta ngayon dito. Agad na iniba ni George ang usapan sa red carpet. Tigilan mo na ang pag-iisip ng tungkol dyan at huwag yan ang ilagay mo sa utak mo. Dapat ay pinupuntahan mo ngayon si Stella at siguraduhin ninyong maayos siyang nakapaghanda. Ang makeup at ang outfit niya dapat ay perfect. Ngayon na ibinuhos niyang lahat ang kanyang effort
Para makabawi ang kanyang sarili sa laban na ito, nararapat lamang na maging pinakamaganda siya sa oras na tanggapin niya ang kanyang panalo. Mahabang sabi ni George kay Sander. Alam ko na, may naisip ako. Pagkaraan ay sabi ni Sander, ibinaba nito ang kanyang cellphone at saka muling nagsalita. May kakausapin ako para bantayan ang schedule ni Athena at siguraduhin na hindi siya makakapunta sa awards night at sirain ang ating mga plano. Tama ka, hindi natin siya dapat bigyan ng nikatiting na pagkakataon na para baliktarin ang lahat. Naningkit ang mga mata ni Sander. Nitong mga nakaraang taon, hindi man lang niya naisip na malalagay siya sa ganoong sitwasyon ng dahil kay Athena. Napaka mapagbigay at masunurin nito noon. Kahit nga ano ang ipagawa niya dito, agad itong nasunod sa kanya. Hindi ito tumatanggi. Pero ngayon, nagbago na si Athena. She has completely changed. And he's really surprised seeing her like that. Parang ibang tao na siya at hindi siya si Athena. Naalala ni Sander ang mga salitang sinabi ni Athena at ang ekspresyon nito nang umalis. Kinuha ni Sander ang susi ng kanyang kotse at saka nagsalita. Ako mismo ang magkukumpirma nun at tuloy-tuloy na itong lumabas ng opisina nito. Nag-drive siya papunta sa bahay ni Cheryl. Matapos niyang kumatok sa pinto ng ilang beses ay wala pa ring nagbubukas noon. Kaya patuloy siyang kumatok kasabay ang pagtawag sa pangalan ni Athena. Athena! Nasaan si Athena? Athena, lumabas ka dyan! Maya-maya, nagbukas ng pinto si Cheryl at galit itong sinigawan si Sander. Bahay ko ito, wala dito si Athena. Pagkasabi noon, ay mabilis din niyang isinarado ang pinto. Imposible! Umalis na siya sa apartment niya at hindi man lang niya ipinaalam ang bago niyang tirahan sa opisina. Patuloy pang sabi ni Sander kay Cheryl. Dalawa ang pwede niyang puntahan. Bumalik siya sa kanyang pamilya o dito sa'yo. Dagdag pang sabi nito at muling kumatok sa pinto. Athena, alam kong nandyan ka. Lumabas ka dito, may kailangan akong sabihin sa'yo. Muli ay malakas na sabi nito. Gustong masiguro ni Sander na wala pa rin itong alam tungkol sa invitation at huwag itong magpakita sa awards night. Nakakainis ka na. May karapatan si Athena to her privacy. Hindi ba't awards night na bukas? Sa halip na nandun ka sa tabi ni Stella, dito ka nagpunta sa bahay ko para mag-iskandalo? Galit na sigaw ni Cheryl kay Sander mula sa likod ng pinto. Pwedeng-pwede kitang kasuhan ng harassment sa ginagawa mo. Sobrang pagpipigil ang ginawa ni Cheryl para hindi siya madulas na sabihin kay Sander ang totoong address ni Athena at kung kanino ito nakatira. Baka pag nagkataon at malaman ni Sander ang totoo, ay himatayin ito sa pagkabigla. Ang kumpanya ay laging patas ang pagtrato sa mga artist nito. Kahit hindi nakatanggap si Athena ng invitation para sa film festival, the company will not give up on her. Nag-organize ng fan meet and greet para sa kanya ang kumpanya sa isang hotel sa city. Ito ang address. Pagkarinig noon ay nagbukas ng pinto si Cheryl. A fan meet and greet? Kasabay nun ay inabot niya ang isang papel mula kay Sander kung saan nakasulat ang address at oras ng nasabing event. Yan ang dahilan kaya pinilit kong pumunta dito at iabot yan kay Athena. Agad na sabi ni Sander. Binuksan ni Cheryl at binasa niya iyon. Ang event ay kasabay ng eksaktong oras ng red carpet night. Nasabi ko na ang mga dapat kong sabihin. Bilang assistant ni Athena, umaasa ako na ipaalam mo yan sa kanya. At susunod kayo sa gusto ng kumpanya para maging maayos ang lahat. Patuloy pang sabi ni Sander kay Cheryl. Pagkaraan ay nagmamadali na itong umalis. Inisip nito na kay Cheryl marahil nakitira si Athena matapos nitong umalis sa apartment na tinitirhan nito dati. Sander thought,
that his plan was perfect. Naisip niyang imposibleng hindi siputin ni Athena ang mga fans nito sa meet and greet session na iyon. In that way, Athena definitely not be able to attend the red carpet tomorrow night. Pagkaraan naman na makaalis ni Xander ay agad na tinawagan ni Cheryl si Athena at ipinaalam dito ang tungkol sa meet and greet session na iyon. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Cheryl kay Athena. Talagang gumagawa sila ng paraan para hindi ako makarating sa awards night. I will definitely come tomorrow. Now, I need you to do me a favor. Yeah, sure. Ano yon? Agad namang sagot dito ni Cheryl. Ayon sa plano ni Xander, hindi natanggap ni Athena ang invitation at kailangan nitong i-consider ang kanyang mga fans. At wala siyang ibang choice kundi umattend sa meet and greet para sa mga tagahanga niya. Bukod dito, dahil sa hindi makakarating si Athena sa red carpet night, iisipin ng publiko na napaka-arogante niya para wag pansinin ang invitation sa kanya mula sa film festival. At sa mga oras na iyon, makikita ng lahat ang kagandahan ni Stella. Naalala ni Xander si Stella, kaya i-denial nito ang number ni Stella habang nagmamaneho. Hindi kita nakita kanina sa kumpanya. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tanong agad ni Xander matapos nitong sagutin ang tawag niya. Nararamdaman niyang parang may kakaiba kay Stella nitong mga nakaraang araw. Especially after she receives the invitation from the film fest. Napansin din ni Xander na hindi na ito ganon ka-intimate sa kanya katulad ng dati. Naalala niya noong sila pa ni Athena at inaakit siya ni Stella. Araw-araw itong pumupunta sa opisina niya. Pero ngayon, medyo sumama ang pakiramdam ko kaya kanina umuwi na ako. Sagot naman sa kanya ni Stella. Kailan ka ba pupunta dito para samahan ako? Tanong ni Stella kay Xander. Kapag hindi na masama ang pakiramdam mo, kailangan mong magpahinga ng mabuti. Kailangan ko pang bumalik ng opisina ngayon. Bukas na ng gabi ang awards night at marami pang kailangang ihanda. Pinigilan ni Xander na i-entertain ang naglalaro sa isip niya. Hindi iyon ang tamang panahon para mag-isip siya ng kung ano-ano. Isa iyong critical period para sa karir ni Stella and besides, buntis pa ito ngayon. Masyado lang siguro siyang nag-iisip. Bulong niya sa sarili. Kung ganon, maghihintay na lang ako sa'yo dito. Maya-maya ay sagot ni Stella kay Xander. Pagkatapos ay ibinabana nito ang telepono. Subalit pagkababa nito ng telepono, yumakap naman ito sa bisig ng iba. Iyon ay ang direktor na kasama niya nung nakaraan. Ang isa sa mga magiging judges para sa awards night bukas ng gabi. Habang nakayakap dito si Stella, ay patuloy naman ang paghaplos nito sa katawan niya. Pagkaraan, ay itinaas nito ang baba niya at saka nagsalita. Hindi ko ine-expect na kahit hindi ganun kahusay ang pag-arte mo, napakagaling mo namang magpalusot at talagang napaniwala mo ang fiancé mo. Napatawa naman si Stella pagkatapos ay bahagya nitong itinulak ang kamay ng direktor. Hindi mo pa nakukuha para sa akin ang bagong kontrata sa kabilang kumpanya. Nasa ilalim pa rin ako ng Global Entertainment. Siyempre, hindi ko pa siya pwedeng hiwalayan. Huwag kang mag-alala. As long as you satisfy me well, sa araw bago ang awards night na iyon din ang magiging araw ng pagpirma mo ng kontrata sa kabilang kumpanya. Pagkasabi nito noon, ay agad na muli nitong niyakap at hinalikan si Stella. Both of them simultaneously fell on the bed behind them. There was no dissatisfaction shown on Stella's face. Only greed and desire will be seen on her face. Hanggat alam niyang mananalo siya, gagawin niya ang lahat ng kailangan. Pagkaraan ng 2 oras ay pinaalis na rin ni Stella ang direktor. Nang makaalis ito,
ay agad naman niyang idenial ang number ng kanyang assistant. Tulungan mo akong humanap ng ospital. Pagkatapos ng awarding ceremony, I will go for an operation and abort this child. Walang kagatol-gatol na sabi nito sa assistant niya. Kailangan niya iyong gawin para masigurado niya ang kanyang future. Pagkatapos niyang mapanalunan ng award, magiging artist na siya ng kabilang kumpanya. Then, that would be the best time for her to get rid of Sander completely. Gusto mo ba talagang ipa-abort yan? Sigurado ka ba? Napag-isipan mo na ba yang mabuti? Sunod-sunod namang tanong sa kanya ng assistant. Kapag nalaman ni Sander ang tungkol dito, hindi nito na ituloy ang sasabihin. Hindi nito maintindihan ang plano ni Stella. Siguro ay nabubulagan lang ito ng paghahangad nito ng kasikatan at ng kayamanan. Isip ng assistant ni Stella. Ayon sa kasalukuyan nitong status, after niyang mapanalunan ang Best Actress Award, magsisilang muna ito ng kanilang anak ni Sander at pagkatapos ay saka ito muling babalik sa industriya. Subalit mas pinili nito ngayon ang delikado subalit madaling paraan para marating nito ang kanyang gusto. Basta gawin mo na lang kung ano ang sinabi ko. Matapang na utos nito sa assistant. Hindi na maintay pa ni Stella kung anong magiging hitsura ng mukha ni Athena sa pagkatalo nito. Ano naman kung inagaw niya si Sander kay Athena? Ginamit niya lang naman si Sander para maging daan sa kanyang tagumpay. By the way, may ibang plano ba si Athena para bukas ng gabi? Patuloy na tanong dito ni Stella. Nag-arrange si Sir Sander ng meet and greet session para sa mga fans ni Athena bukas ng gabi. Kaya imposible para kay Athena na maka-attend sa carpet night event bukas. Nauna nang nakapagtanong ang assistant nito ng tungkol sa schedule ni Athena. I see. O siya, sige na. Basta yung ipinapagawa ko sa iyo ayusin mo. Nang maibaba ng assistant ang telepono, wala na itong iba pang nagawa kundi magbuntong hininga. Hindi niya alam kung makukuha ni Stella sa huli ang mga pinapangarap nito sa kabila ng ginagawa nitong effort. At isa pa, kung sakaling mabunyag ang lahat ng ito at malaman ni Sander ang totoo, baka hindi siya kaawaan ni Sander. Samantala, sinabihan naman ni Athena si Cheryl na maglabas ng isang notice sa kanilang fan group. Sinasabi sa notice na iyon na magbibigay si Athena ng isang malaking sorpresa sa bawat isa sa gaganaping meet and greet session nila. Sa mga oras na iyon, ilan pa lamang ang nakakaalam na invited si Athena sa awards night na iyon. Kabilang doon ang organizer. Hindi alam ng mga fans that Athena was one of the invited award guests. Kinabukasan, nagtungo sina Cheryl at Athena sa kumpanya upang tingnan ang mga outfits para sa meet and greet session niya. At isa pa, si Sander ang nag-arrange ng event na iyon para sa kanya kaya kailangan niyang makiayon dito. Nang makapasok sila sa loob ng kumpanya, they saw 4 young women wearing face mask. Kahit na hindi nila nakikita ang buong mukha ng mga ito, masasabing magaganda ang mga ito at napakasigla ng aura ng mga ito. Sumusunod ang mga ito sa kung anumang sabihin ng bihasang agent na nagtitrain sa kanila. Mukhang mga baguhan pa nga ang mga ito sa kumpanya. Makikita mo ang kaba sa kanila at mapapansin din ang isang bagay na meron silang lahat. Ang appearance ng mga ito ay hindi nalalayo kay Athena. Agad na tinanggal ni Athena ang sunglasses nito at lumapit siya sa agent at nagtanong, "Cindy, sila ba ang mga bagong talents?" Kinakabahan naman itong sumagot. Ayaw niyang ma-offend si Athena, subalit ayaw din naman itong suwayin ang utos ni Sander. "Yeah, sila ang mga bagong talents." Nag-aalangang sagot nito. Nang makaalis na sila doon,
nagkatinginan sina Cheryl at Athena. Mukhang talagang gusto ni Xander na gamitin ang kasikatan mo para sa kanilang debut. Naiiling na sabi ni Cheryl kay Athena. Bihira sa mga taong tulad nila na gumawa ng ganoong mga bagay pero hindi niya inaasahan na mangyayari iyon kay Athena. Tiningnan ni Athena sa mga mata ang isa sa mga batang babaeng naroon. Napakabata pa nito, but her eyes were full of desire. Such a person would completely lose herself after entering the entertainment industry. Lalo na yung mga tinrain ni Xander at George. Hintayin natin silang makaalis. Gusto kong kausapin si Xander. Biglang nagbago ang isip ni Athena. Kalmado itong lumakad patungo sa lounge. Subalit hindi nila inaasahan na hindi pa nakakaalis si George doon. Nang makita nito si Athena, mukhang nasorpresa ito pero wala na siyang magawa kundi magtanong. Bakit ka nagpunta dito ngayon sa kumpanya? Gusto sana kitang sorpresahin. Patuloy na sabi ni George kay Athena. Kasabay noon ay ikinumpas nito sa mga taong naroon na magpatuloy sa kanilang pagtatrabaho. Habang nakatingin sa mga naghahakot ng gamit doon, gusto na ni Cheryl sugudin ang mga ito, subalit pinigil siya ni Athena. Anong ibig sabihin nito? Sinikap ni Athena na pigilan ang galit niya. It was not yet the final moment at ayaw din niyang kumilos ng hindi tama. Wala naman, sagot ni George. May mga bagong talent kasi ang kumpanya. At naisip namin na hindi mo naman na siguro kakailanganin ang malaking lounge na para sa'yo lang. So dahil matagal ka na naman dito sa kumpanya, siguro okay lang naman sa'yo kung mag-giveaway ka sa mga bagong talents. Saan ngayon ang magiging lounge ni Athena? Agad namang tanong ni Cheryl dito. Talagang noon pa lang ay ayaw na niya kay George. Over there. Kasabay noon ay itinuro nito ang isang maliit na lounge sa kabilang side. At sinadya pa nitong banggain ang balikat ni Athena nang lumakad ito palayo. She has crossed the line. Napakalaki ng kumpanyang iyon, paano mangyayari na kahit sa lounge ay kailangan pa nilang maghati? Sinasadya niya itong gawin. Sumang-ayon si Athena kay Cheryl. Lumakad ito palabas at tinawag si George na noon ay pasakay na sana sa elevator. Sandali lang, may gusto lang akong itanong sa'yo. Nilingon siya nito. Ano yon? Her eyes was full of disdain. Sa paningin nito, Athena was a failure. Pagkatapos ng award ceremony, dapat na nitong matanggap ang katotohanan na hindi na siya makakabalik pang muli sa industriya. At sa oras na iyon, ang sipain si Athena palabas ng kumpanya ang pinakamadaling gawin para sa kanya. Gusto kong sagutin mo ng malinaw ito. Si Stella lang ba ang inumbitahan ng mga organizers para sa film festival? Diretsyong tanong ni Athena kay George na hindi inaalis ang tingin dito. Bahagya namang kumunot ang noo ni George saka agad na sumagot. Of course, she's the only one. Pagkatapos ay bahagya pa itong umatras at tiningnan ang ekspresyon ni Athena. Anong problema? At sino pa bang iba sa kumpanya ang maaaring umattend na akala mo? Ikaw? Nangangarap ka na naman. Sarkastiko nitong sabi kay Athena. Si Stella lang ang inimbita ng mga organizers ng Golden Screen Film Festival and she is likely to win the Best Actress Award. At ikaw on the other hand, will never be able to attend to that event. Lumabas si Xander mula sa elevator at tumayo ito sa tabi ni George. Habang tinitingnan ni Athena ang mga ito, gusto niyang matawa. Sana lang ay mapanatili ng mga ito ang ganoong expression forever. Then, I'll congratulate her in advance. Ayaw na ni Athena na magsalita pa ng kung ano-ano. Sapat na ang narinig niyang kasinungalingan ng mga ito. Athena,
Narinig ko na may manager na nakipag-usap tungkol sa kontrata para sa isang documentary on your behalf. Sino siya? Lumapit si Sander kay Athena at agad nitong hinablot si Athena. Alam mo ang rules ng kumpanya. Kapag pumirma ka sa ibang management company ng kontrata, malinaw na unilateral breach of contract iyon. At ang halaga ng penalty nun ay maaaring umabot ng 10 million pesos. I didn't breach the contract. Pagkasabi niya nun ay inalis niya ang pagkahawak ni Sander sa braso niya at saka bahagya siyang lumayo dito. Napakahusay ni Cheryl. Kaya niyang i-handle ang bawat sitwasyon. Pwede siyang special assistant at manager at the same time. May mali ba doon? Alam ni Athena na para kay Joaquin ang papuring iyon. Si Joaquin ay kanyang asawa at hindi against sa rules na makipag-negotiate ito sa kontrata in the name of her manager. Narinig ko rin na lumapit ulit sa iyo ang mga taga-kabilang kumpanya. Did you reach an agreement with them? Pinagmasdan ni Sander ang mukha ni Athena, but he could only observe indifference and detachment on her face. Hindi ganito si Athena dati, naisip ni Sander. Nagiging malala ka na, umiiling na sabi ni Sander kay Athena. Talaga? Siguro, hindi mo lang talaga ako ganun kakilala. Malamig na sagot ni Athena dito. Sinusubukan ni Sander na ipahiwatig kay Athena na ang laban sa pagitan nilang dalawa ay nagsimula na. Napasimangot na lamang ang mga ito nang tinalikuran na sila ni Athena at tuloy-tuloy na itong lumakad palabas ng kumpanya. Nararamdaman ni Sander na may hindi tama sa mga nangyayari. Pagkaraan, ay tinanong nito si George, bakit kaya nagtatanong si Athena ng tungkol sa invitation? May alam na ba siya tungkol dito? Agad namang napailing si George bilang pagtanggi sa tanong niya. May ipinadalang tao si Sander upang magbantay kay Athena at siguruhing a-attend ito sa meet and greet session nito sa mga fans na in-arrange naman ni Sander. Kahit anong mangyari, hindi siya dapat magpakita sa red carpet night. Sumakay na sa kotse si Athena at Cheryl. Cheryl, nahanap mo ba yung taong sinabi ko sa'yong hanapin mo? Yeah, nakahanda na ang lahat. Nakahanda na rin ang isusuot niya. Makakaasa kang walang sino man sa kumpanya ang makakaalam nito. Matapos nilang pag-usapan ni Cheryl ang mga detalye ng kanilang mga plano, bumalik si Athena sa villa at nakita niya ang sasakyan ni Joaquin na nakapark sa may gate. You're back! Excited na bati ni Joaquin kay Athena. Hinihintay mo ba ako? I'm sorry, I had something to deal with the company. Patuloy pang sabi dito ni Athena. I can wait for you no matter how long. Pagkasabi nun ni Joaquin, ay agad siyang niyakap nito saka hinalikan siya sa noo. At pagkatapos ay muli itong nagsalita. Kailangan kong makipagkita sa mga organizers ng mas maaga. I have something to discuss with them. Ako ang magiging special guest tonight. Patuloy pang sabi nito. Inayos ko na ang lahat para sa'yo. As long as you show up glamorously, wala nang magiging problema pa. Kaya pala nakabihis ka na kaagad. Yun na lang ang tanging naisagot dito ni Athena. Kanina pa siyang hinihintay ni Joaquin para lang masabi nito ang mga iyon kay Athena. Thank you so much, my love. Agad na napawi ang lahat ng iniisip ni Athena nang marinig niya ang mga comforting words na iyon ni Joaquin. So, mauuna na muna ako sa'yo. See you later, my love. Ayaw pa sana nitong bitiwan ang mga kamay ni Athena pero kailangan na talaga niyang umalis. Kung pwede nga lang sana, mas gusto ni Joaquin na manatili na lang ito sa bahay all her life and let him admire her beauty all to himself. Pero alam din ni Joaquin that Athena deserves to be on a more prestigious stage. Nang gabing iyon, ang grand motorcades ay handa na at naghihintay sa entrance ng venue
kung saan gaganapin ang Golden Screen Film Festival. Ang maliwanag at eleganteng music ay nakadagdag para magmukhang extraordinary ang bulwagang iyon. Ang mahabang red carpet na iyon ay nagmumula sa entrance hanggang sa photo wall ay nababalot ng gold powder. The host was holding the microphone in high spirit. Daan-daang media reporters and photographers ang halos pumuno sa lugar na iyon. Hinihintay ng mga ito ang pag-welcome sa mga celebrities na a-attend sa ceremony. Habang lumilipas ang oras, ang mga celebrities at ang partner ng mga ito ay isa-isang ine-escort sa entrance ng venue para sa motorcade. At ang mga fans naman ay walang tigil sa pagtawag sa pangalan ng mga iniidolong artist ng mga ito. Next, let's welcome Ms. Stella Santos and her partner for tonight, who is also her fiancé, the President of Global Media Entertainment, Mr. Sander Lopez. Kasabay niyon ay ang mainit na palakpakan. Stella is wearing a white long dress habang si Sander naman ay naka-gray suit. Standing beside each other, the two of them were like a match made in heaven at nakakuha iyon ng atensyon ng lahat ng naroon. Habang nakatayo ang host sa likod ng mga ito, ay muli itong nagsalita. Mukhang ang dalawang ito ay talagang match made in heaven. Kahit na ang setting sa stage ay napaka-romantic. First of all, let us congratulate Mrs. Stella for being nominated for the Best Actress Award. Masiglang sabi ng host. Agad namang sumagot si Stella dito. Thank you. I am also very grateful for the recognition by the organizer. I also wish the best for the success of this film festival. Nakangiting sagot ni Stella. Ang mga sinabi nitong iyon ay sadyang nakahanda na nitong sasabihin para hindi na ito magkamali. Pagkatapos nun, ay inimbitahan sila nito na mag-iwan ng kanilang pirma sa wall na maaaring kunan ng picture ng mga reporters. Ayon sa nakaschedule, ang susunod dapat sa pila ay... Next, let us welcome Ms. Georgina Lopez, the Director of Global Entertainment. Bigla ay mukhang nalito ang host sa nakasulat sa script na ibinigay sa kanya. Pinatay nito ang microphone at nagtanong na halos pabulong lang. Hindi ba't si Athena dapat ang sunod? Umiling naman ang mga staff na tinanong nito at sinabing wala silang ideya tungkol doon. At muling binuhay ng host ang microphone. Sa pagkakataong iyon ay taas noon nang naglalakad si George sa harap ng kamera at kasabay ay ang pagkaway nito sa lahat ng naroon. At nakaagaw pansin sa mga ito ang diamond ring na suot nito sa daliri. Miss Georgina, welcome to this festival. Bati ng host kay George. Thank you so much. Si George ay naba ng Oversea Entertainment Company. At kamakailan lang, si Stella naman ay na-expose nang ma-involve sa isang love triangle scandal kung saan siya ang third party sa relationship. Dagdag pa dito ang mga issue na may kinalaman kay Athena. Ang presensya ng mga ito doon ngayon ay nakakuha ng atensyon ng mga taong naroon. Subalit ang nakakapagtaka sa lahat ng iyon ay ang hindi pagpapakita ni Athena. Ang dating Best Actress ay siguradong invited para maging isa sa mga guest ng award ceremony na iyon. Subalit sa hindi malamang dahilan ay hindi ito nagpakita doon na kasama si George at Stella. Miss George, bakit hindi pa namin nakikita si Athena ngayon? Are you going to give us a surprise? Masiglang tanong ng host kay George. Agad namang sumagot si George sa host na may apologetic look. Well, ang totoo niyan, nasabihan na siya ng kumpanya regarding this invitation subalit nireject niya ang arrangement ng kumpanya. Napakaraming issue sa kanilang pakikipag-communicate sa kanya.
And unfortunately, she made it clear that she would not be attending in this film festival. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Hindi nga kaya makakarating si Athena sa film festival na iyon? Ano naman kaya ang magiging reaksyon ng magkapatid na Sander at George kung sakaling dumating si Athena doon? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng kapanapanabik nating kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko po ulit na humingi ng paumanhin for uploading so late. Kasi po may mga kailangan po akong asikasuhing importante, kaya po medyo na late po ang aking upload today. Pasensya na po kayo at saka thank you po sa paghihintay nyo. Ayun, at magsha-shoutout lang po ako ng konti dahil medyo mahaba na po yung video na ito. Shoutout po sa inyo Ma'am Fe Maligon Lina, ayun, Leia Bersoto, Ma'am Luisita de la Cruz from Riyadh, Ma'am Edna Galvez, hello po, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Alice Eduave Jose of USA, I think, if I'm not mistaken. Hello po, it's nice to see you po ulit on my comment box. Hello po Ma'am Alice. Shenas TV, shoutout po from Saudi Arabia. Mirna Katunina, Marsha Pasutan, Ma'am Remedios Solmantil, ayun, shoutout po sa inyo Ma'am Remedios. Ma'am Maria Candelaria Santos, Harna Baduli, ayun, shoutout po sa inyo dyan, ayun. Nicomeda Atihera from UAE, James Peter Judilia, Teresa Flores, Jean De Best from England, ayun Ma'am Jean, hello po, thank you po for the correction of your name. Ngayon po, I can address you correctly. Ayun. Ma'am Jean, hello po sa inyo dyan sa UK. Tama ba? Ayun. Ronilyn Bacurayo, hello po. Shoutout po sa inyo. Ma'am Naranjulus, shoutout po ma'am. Mirna Balin, Edna Galvez, Teresita Arevalo, shoutout po. Ma'am Rosel Gabawa, shoutout po sa inyo. Ma'am Rochelle May Peñaflor from Hong Kong. Nympha Tolentino from Hong Kong din. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Hong Kong, shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayun. Nix Reyes, Rowena Menidal, Nelly Galof. Ayun, shoutout po sa inyo Ma'am Nelly. Marisa De Tuito, Angelica Bensoy, ayun, hello sa iyo. Shoutout po. Woaini Istoryang Pantasya, shoutout din po sa inyo. Loison from Hong Kong. Nemia Katig, Babes Batalier from Singapore. Mary Jane De Gracia, medyo anong tawag dito, na-memorize ko na kayo. Nakakatuwa naman. Lumpia Gaming, shoutout po sa inyo. Edita Capiendo, shoutout po. Ma'am Eden Takan of USA ba? Sana tama. Menita Dewata, ayun, from Kuwait. Ayun, sa mga kababayan po natin dyan sa Kuwait, shoutout po sa inyong lahat dyan. Ma'am Daisy Machitar from South Korea. Lowinia 2020 of Saudi Arabia. Zel Flores, Janice Lunhas, Fatima Double K, Lady B Vitales. Ayun, shoutout po sa inyo. Ma'am Elsa Dishman from USA, ayun ma'am, hello po, shoutout po. Ma'am Dorsey Marie Mendoza, Vladimir Casimo, Liza Olholm, ayun ma'am Lisa, hello po, nice to see you again po sa comment box, ayun. Marilu Panerio, Shirley Nueles, Irene Pascual, Jamela Dumasil, Karina Deduyo of Sydney, Australia, ayun, hello po sa inyo ma'am Karina, shoutout po. Maria Shalani Sityong, ayun, hello po sa inyo, shoutout po ma'am Shalani. Miss Sapphire, ayun, hello Miss Sapphire, shoutout po. Lygel, Emeline Bantilio, Benny Yaon, General, Margarita Lagumpay, ayun, shoutout po. Leonor Tenorio,
Sino pa ba? Agnes Catamora of Masinloc, Zambales. Ayun. Shoutout po sa inyo dyan. Kiel Vlogs, Ezekiel, Vina Jane Ambawag, ano pa ba? Ana Agubang. Shoutout po. At saka po dun kay Sweetie Heart. Ayun. Si Sweetie Heart, if you have time, ano ba? Paano ba? Please reach out on me, ha? At madami akong isi-share sa'yo. Ano? Okay, help kita. Don't worry. Andrea Jeva, Sir Joel Kapili, ayon. Sir Joel, marami pong salamat. At saka get well soon po. Sana po gumaling na yung eyes nyo. Ano po? Hazel Guzman, Marilu de Ocampo, Gloria, ano ba yun? Hindi ko mabasa. Ma'am Gloria, ayun, shoutout po sa inyo. Girly Silva, Evelyn Togonon of Dubai, ayun. At, ayun na, okay na. Natapos na ang aking shoutout. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. Never stop believing that fighting for what's right is worth it. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.